Paano malalaman na God's will na yung isang tao? Oh no! Naisip mo ba nun na will na ako ni Lord for you? Ang hirap ha. O tingin mo ba will ba ako ni Lord for you? Baka pala hindi. Kaya dapat ko sagutin. Tanong ko nga pala kay Lord. Hindi siya tanong, Lord, Sure ako na will ni Lord. Kasi una, dumaan ka sa tamang process. I know you consulted the Lord. Tapos you consulted the people of the Lord. Leaders ko, leaders mo, parents ko, kahit nga kapatid ko eh. So parang hindi mahirap sa akin na dumaan dun sa maayos na process ng ligawan. Pangalawa, di ba pinagtigil kita manligaw after mo nag-lay ng intention. Pero, tumuloy ka. Kaching! Uy, hindi ito. Base lang sa emosyon. Tapos, will ni Lord kasi, looking back, nung magkaibigan pa lang tayo, hindi mo talaga ako nilandi. Never ka nagparamdam na may crush ka sa akin, may chance tayo. Di ba sabi mo nga, na-receive mo na kay Lord na tayo in the future. Pero never ko nalaman yun. Never ko naramdaman. Actually, parang ikaw talaga yung pang kaibigan lang. Kaibigan lang. Ganon, nilagay na kita doon sa pang kaibigan lang kasi... Kasi, never talaga nagpaka-gentleman na pakilig do sa akin. Friend na friends talaga. Ganun ka-linis yung intention mo. I believe leadership mo yun eh. Kasi kung nilandi mo ako, baka nalaglag din ako doon. Number 3, kaching! May leadership na nandun pa lang sa pagkakaibigan. Kasi diba, pwede namang magpabibo ka ng leadership pag tayo na. Pero yung totoong leadership, makikita yan. Magkaibigan pa lang kayo. Ang laking part nun para masabi ko na will to ni Lord. Pang-apat, nung nanligaw ka, nasa tamang panahon. Kahit magkakilala tayo all throughout my college season, hindi ka nanligaw nung college tayo. Nanligaw ka nung parehas na tayong may trabaho, may kakayanan ng magdesisyon ng tama. Last, try ko mag-imbento ng panghuli. There's peace. Kasi sa lahat ng mga manliligaw, parang may takot ako na hindi ko sure what will happen next pagka naging kami ng lalaki. Hala, parang sa tingin-tingin ko lang pag mas nakita niya kung sino ako, talagang may ka-give up to. Parang sa'yo, may peace ako knowing na taga natin mag-ibigan. Tapos, hindi kasi ikaw mabola. Alam mo yun, yung smooth talker. Real talk ka lang lang. Mag-boyfriend nga tayo. Parang hindi talaga super romantic na. I love you, baby. Honey, what? What I want about it is very authentic. Ganun ka lang din, very consistent sa mula magkaibigan tayo hanggang sa nanliligaw ka. Hindi Korean drama-like, romantic, lover boy, pero very authentic. It brought me peace na very authentic ka. Yeah! Dapat sinasabi mo, naalala ko yung meditation ko kaninang umaga. Inutusan ni Abraham yung kanyang alipin na ihanap si Isaac ng pangasawa. So kauna-unahan niyan sinabi, mga ako ka sa akin na hindi ka hahanap ng mula sa ibang lahi, kundi sa kamag-anak ko din. He is talking about someone who is equally yoked with Isaac. Sabi ni servant, paano po pang hindi sumama yung babae sa akin? Pwede po bang isama ko lang si Isaac patungo sa kanya? Ang sabi ni Abraham, hindi, sabi ng Panginoon, dinala kami sa lugar na ito, dito kami. Hindi mo pwedeng isama si Isaac. Kung ayaw sumama ng babae, wag na lang. Pagpunta niya doon, nag-pray siya kay Lord. Lord, pag ako nakakita ng babae, nakukuha ng tubig sa balon, tapos o-offeran ako ng tubig, and then o-offeran din yung camels ko. Siya na yun. And then, nung dumating nga si Rebecca, tinanong ng servant si Rebecca, pwede ba ako makiinom? Sabi ni Rebecca, oo, kukuha ko din yung mga camels mo. Tinanong ni servant, kanino kang anak? Anak ako ni ganito, kapatid ko si Laban. Sumama yung servant, and then kinausap yung magulang. Kinuwento na nung servant. Inutusan ako ni Abraham, si Abraham ganito siya. May anak siya si Isaac. Nag-pray ako kay Lord. Siya na yung mapapangasawa ng master ko. Okay ba yun sa inyo? Sabi niya, okay naman yun sa amin. Let's ask si Rebecca if okay sa kanya. Sabi ni Rebecca, go siya. And after nun, nagkita si Isaac at si Rebecca, naging mag-asawa sila. Ang ganda nung story na yun kasi yung servant, hinanap talaga niya yung magulang nung babae para ihingi ng permission si Rebecca. Hindi pala porke siya na yung tamang tao, pwede agad-agad ng walang tamang proseso. Kasi someone na will ni Lord pero hindi dumaan sa right process, negative pa din. Hindi pa din yun yung will ni Lord. Sabi mo, persistence nagtuloy. Yung servant na yon, sabi ng mga magulang, after nila magsabi na oo, bigla nagbago ang isip nila. Ay, magsuspend pa pala kami ng time with Rebecca. Hindi pala muna namin papasamahin sa'yo. Sabi nung servant, ay, sabi po ng master ko, kailangan ko siyang isama. Si Rebecca na lang tanongin natin kung papayag ba siyang sumama na or mag-aantay pa siya. Sabi ni Rebecca, sama na po ako. Alam nung servant yung assignment, alam niya yung timing, natuto siya kung paano maging persistent. Na hindi agad siya sumuko just because may changes of mind.
So, nagtuloy-tuloy siya. And then, personality, yung pangatlo, the person itself. Sabi ni Abraham, huwag kang kukuha ng Canaanites ha, huwag kang kukuha ng ibang lahi. Hindi yun will ni Lord, parang ganun pang-apat panahon. Nasa right season, Rebecca, she was a virgin. I think parehas nilang first ang isa't isa. They really honor the waiting season. And then, nung time na yun, nanid na ni Isaac mag-asawa, nagka-promptings yung tatay niya na ibigay sa anak niya yung mga pangasawa. Yung Father natin in heaven knows the right time. He cares for us. He loves us. He knows it when we need it. Nung mga season din na yun, namatay si Sarah. And because nandun na si Rebecca, perfect time siya. Nandun yung comfort na meron na siyang asawa nung pumanaw ang kanyang nanay. And then lastly, may peace. Naalala ko yung moment na binigyan ni Rebecca yung servant ng tubig saka yung camels. Yung lalaki, lumuhod siya sa Panginoon. Sinamba niya ang Panginoon kasi andun instantly yung answered prayer. So there's this confirmation, and one of the confirmation is yung peace that God gives Ang ganda ha. pag will na nila. Alam mo, ang podcast na yan. Comment kayo kung gusto niyo mag-podcast na kami. Let's go! 5 P's: process, persistence, person or personality, panahon, and peace.